Chabaklita! Same, pero iba. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Diba? Pinagchichikahan namin ni Tita Cora kasi yung damit ko ngayon, pang kids po ito. Oo nga. Sabi nga bagay daw sa akin yung mga ganito. Kasi, diba alam mo naman, pumayat na tayo. Alam mo ba kung bakit, Mare? Bakit, Mare? Sa tulong yan ng MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Diba? Ang saya nun. Taray. Diba? Hindi ko kailangan masyado mag-workout. I let the MX3 Plus do the work. Oo. Diba? Tinatrabaho. Correct. Kasi tinitake ko lang siya pag matutulog na ako. Doon ko lang siya nilulunon. Parang hinayaan ko na siya. Sige, work on my fats. Pagising ko, wow. Yun ang tamang pag-inom, Mare, no, bago ka matulog. Oo, tsaka pagkagising. At least, alam mo yung walang laman yung tiyan. Safe naman siya kasi purong mangustin naman siya. Kaya hindi siya nakakasama. Diba? Ng bongga. Tsaka importante dun, FDA approved. Correct. I love them. Diba? Halal certified pa. Diba? Na po pwede ito sa mga pangga natin. Mga Muslim. Diba? Na nakakaloka. Anyway, Mare, batiin ko lang, Mare, ang Hungry Pares, ha. Hello po. Ay, ang taray. Yes. Ang Lola Nenas. Oy, hello po sa inyong lahat dyan. Oy, hi. Kasi kahapon magkasama kami sa Bible's daily devotion namin. Doc Nina Rodiel, hello po. Doc Thank Clarence. You. Love you. Kanya-kanyang ano ng doktor, ano? Doc Clarence and Dr. Jose Rizal. Oh. Gusto mo yun? Diba? Labasan ng doktor. Correct, Dr. diba? Jose Rizal. Doc Nina Rodiel, thank you. Yes. Doc I love you. Doc Aga. Oh. Ano ng chika mo? Eto na nga, Mare, na hindi magugustuhan ni Chang Ami at ni Kuya Obe. At hindi rin magugustuhan ito ni Cassie Amos na mukhang pabalik na ng Australia. Oo nga. Diba? Anyway, Mare, eto ang chika for today's video. Ano yun? Di ba, Mare, bago masuspindi ang It's Showtime, ay napabalita na tong si Meme ay kinausap ang mga staff ng It's Showtime, lalo na yung mga nasa likod ng camera, Oo nga na daw. siya ay magbibigay ng mga ayuda. Ng tulong kasi nga, di ba, mawawalan nga sila ng ilang airing na na araw. 12 days. Oo, 12 days. Ngayon, Mare, ang nakakaloka, napapabalita ngayon, galing daw dun sa loob, sa production mismo ng It's Showtime, na Mare, wala naman daw inabot talaga si Meme. Hindi, kasi 'di ba, yung issue naman dyan sa pag-aabot niya ng ayuda, kung masususpindi yung buong show, tapos apektado yung production staff. Kaso hindi. Kaso host lang naman yung wala. Kumbaga may trabaho pa din sila. Correct. Grabe naman. So yun na nga, Mare. Maaring yun daw ang naging dahilan kung bakit si Meme hindi ay nagbigay. Hindi nagbigay. Pero yun nga, Mare, may mga iba pang mga mga ibang staff na umaasa pa rin na mabibigyan. Hindi pa ba sapat yung yung bago pa diba masuspindi? May pinamigay si Meme noon. Nagpa-wishlist siya, nagpa-add to cart siya. Hindi lang, Mare, pati yung mga may pinabigay pa siya sa mga cameraman before na I think nasa tag 20,000. Di ba? Diba? Yung mga ganun, hindi po ba parang kalabisan naman yun? Na hindi naman po talaga totally. Kasi di ba ang usapan naman talaga doon dati sa balitang lumabas. Yung tungkol doon na naalibadbara ng si Toby doon. Nahihirapan siya mag-adjust. Hindi, Mare, kasi di ba na yung tipong kapag ka nawalan ng trabaho sila, doon magbibigay. Tsaka sinabi naman yun, di ba, na magbibigay siya sa staff lang, hindi sa mga host na mawawalan. Pero hindi naman talaga totally kayo apektado dahil tuloy-tuloy ang trabaho. Kung sino yung mga nasa Showtime, yun din yung nagtatrabaho na nasa It's Your Lucky Day. Sila din yung production staff na nagtatrabaho doon. So, bakit kailangan pa po natin hingin yung Ayun na nga, Mare, ang kumakalat ngayon ay parang inetchos daw ni Meme yung mga staff. Parang kalabisan naman yun, Mare. At saka, Mare, hindi ko maintindihan bakit kailangan may makalabas pang ganyan mga kwento. Diba? Feeling ko ito yung mga hindi makontento. Diba pina-add to cart kayo, doon nag-Shopee kayong lahat na halos lahat humiling ng iPhone. Tapos yung iba mga kung ano-ano yung, alam mo yun, hindi biro yung mga in-add to cart na pinamigay niya na nanggaling sa sarili din niyang pera. Alam mo, tunay nga sa isang grupo, meron talagang ahas, Meron talaga. Yun ang tinatawag ni Papa Jackson na bad apple. Diba? Kasi one bad apple, pag sinama mo siya sa mga fresh apples, pagbalik mo kinabukasan, lahat na blender na. Diba? Lahat na yun, nabulok na. Nabulok so na. parang
yun nga, may mga tao talaga. Anong ginagawa sa mga bad apple? Alam mo yung ginagawa na lang siguro, kailangan i-segregate ng maayos. Tapos saan ilalagay? Tapos ilubog sa lupa para maging decompose. Tapos para maging para makatulong maging fertilizer. Ang shala naman ng Papa Jackson. Apple ang ginamit. Samantalang tayo, kamatis. Nabubulok. Itlog na nabugok, ganon. Di ba? Nagkahawaan. Correct, di ba? Yung mga ganong aspeto. Nakakasad, no, Mare? Sa mga aspeto na yon na nakakalungkot. Kasi isa rin tayo sa nagbalita nun dati. Na totoo naman din, ating nasagap lang naman na balita na yun nga, sinabi naman niya yon. Magbibigay siya ng ayuda sa staff kung sakaling maaapektuhan din sila ng 12-day suspension. Kaya lang ngayon, host lang ang pinalitan lahat, pati programa. Ang production staff, cameraman siguro, pati lahat kung ano man pinakamababang posisyon sa production, nandiyan kayo nagtatrabaho for it's your lucky day. Correct. Kumbaga ngayon nga ang nawalan nga at saka walang source of income si Meme Diba? Although meron pa siya. May vlog. May Everybody Sing siya every weekend. So totally parang, alam mo yung 12 days hindi naman aaray sa kanya yun. Kasi totally lang. Pero nakakasad kung sino man yung nagpalabas ng issue na ito para gawin yung, alam mo yung big deal. Tsaka hindi naman mahirap lapitan si Meme. Correct. Alam mo, Mare, ang pinakaayaw pala ni Meme. Yung tipong yung ididikta mo sa kanya kung ano yung gagawin niya. Kasi siya mismo alam na niya kung anong ibibigay niya, kung anong dapat niyang gawin. Ito nabalitaan ko sa mga kaibigan natin sa stand-up na stand-up comedian. Si Meme pala, hindi siya directly bibigay sa'yo ng pera. Bibigyan kanya ng trabaho. Correct, diba? At hindi panandalian. Pang matagalan para hindi ka humingi sa kanya. Correct, diba? Parang kaya nang sinasabi, teach them how to fish. Diba? Not to doggy. Tama. Hindi, pero totoo naman din yun, Mare, diba? Ibig sabihin lang, maganda siyang ehemplo sa mga kaibigan. Correct. Tutulungan niya once, pero bibigyan niya ng trabaho para ikaw naman yung magbanat na ng buto. Kaya dun sa naglabas ng chika. Parang feeling ko, wala ka bang kakontentuhan? Feeling ko naman, ang dami mo naman na na-receive siguro kay Meme. Hindi ka ba grateful? Tsaka isa pa, diba? Sobrang, alam mo ba, balita ko nga, pinakamababang pinamimigay ni Meme. Hindi siya nagbibigay ng 1,000, Mare. Diba? 5,000 ang pinakamababa na tipong ano yun na tulong o kaya pa ano. Diba? Hindi pa ba tayo grateful sa mga ganon? Saan mo pupulutin nyo kung sakali? Alam mo na, Papa Jackson. Bakit siya yung naging topic? Magbibigay din ba siya sa atin? Merry Christmas. Malay mo naman. Nakakaloka. But anyway, Mare, konti lang naman ang maniniwala dyan dahil kitang-kita naman. Correct. May camera o wala, si Meme nagbibigay. Di ba nga nakunan nga siya ng ng camera na nakaraan, nabangga yung sasakyan niya. Diba? Tinulungan niya yung mga tao na hindi naman niya kilala. Hindi naman siya talaga totally na damage. Pero yung... At balita ko, Mare, hindi na niya hiningian ng danyos yung truck. Bagkos, Mare, ay ibinenta na lang niya yung kanyang sasakyan. Ay, talaga ba? Akala ko pinapaayos. Hindi yata, Mare. Parang ibinenta na. Alam ko pinapaayos kasi matagal yung piyesa nung Escalade niya. If I'm not mistaken, yung Escalade kasi ang nabangga, diba? Parang 6 months pa yata yung iintayin para sa piyesa. Kaya bumili siya ngayon ng bago. Yun yung nakarating sa akin. Ewan ko lang. Kung kapag nagbalik yung Escalade, hindi binenta. Hindi niya ibebenta kasi favorite car niya yun. Tsaka ano yun? Alam mo kung bakit hindi niya ibebenta? Ano yun? Katas yan ang unang Everybody Sing niya. Diba? Diba? Kaya napaka-sentimental value sa kanya nun. Correct. Yun nga lang kasi syempre pag luxury car talaga, asahan mo walang mga piyesa yan dito sa Pinas. So aantayin mo talaga. Million. Diba? Pero Mare, ito magbibigay din ito ng ayuda, hindi lang si Meme ha. Ano ko. Papasukin na natin yan. Naloka ko sa'yo. Bakit? Bigla ka nagsalita. Ang sakit sa tenga. Ito na. Papasukin na natin yung magbibigay pa ng panibagong ayuda para sa lahat. Pasok! Ang Energy FM Super October! The 25th year anniversary promo nationwide! Tunog! Pera! Pak. Diba? Baka kung ano masabi mo. Diba? Mag-iingat.
Mag-iingat ka. Hoy, Mare! Naku, eto na, ihanda na ang inyong mga tenga, ihanda na ang mga telepono dahil para sa araw na ito, tatanggap tayo ng mga callers na huhula para sa ating tunog pera. Sakaling mahulaan mo ito, 1,000 pesos agad ang aming ibibigay. Correct, Mare! Kaya, ayan, patahimikan ng mga katabi, ilakas ang radyo para mahulaan ng tama ang ating tunog pera para sa araw na ito. Ano ba yung tunog na yan? Eto na. Oh, go. Ano yun? Isa pa nga. Ano daw? Ay! Ano? Parang patak, ganun. Ay! Patak. Palatak. Parang Palatak. tulo. Oy! Naginamot ng buko juice. Ibang tulo. Isa pa nga, Mare. Pakinggan pa natin. Pakinggan maigi. Oh, isa pa. Ito Pakinggan. Ay. Mare, meron yata tayong caller. Meron na ba? Ayan. Line 2. Line 2, diba? Na nakakaloko. Oh. Eto na. Hello? Hello po. Hi! Anong pangalan ate? Imelda Mercado po. Taga saan si Imelda? Taga Muntinlupa po. Saan sa Muntinlupa? Alabang. Ay, hello po sa inyong lahat. O Ate Imelda, narinig mo naman yung ating tunog pera. Anong hula mo? Rubber band po. Ha? Rubber Rubber band. band? Rubber band Tama ba? Rubber band? Rubber band. Teka. Titignan Teka, natin kung sandali. rubber band, ha? Rubber band nga ba? Hoy, Mare! Rubber band ba? Diba? Rubber band, bigyan mo ng queuing. Tama bang rubber band? Oo naman! Tama! Imelda! Ang galing mo naman! Paano mo naman nasabing goma yun? Kanina ko po kay DJ Toby. Pinapakinggan mo? Tapos Opo. nagbigay din ba ng clue si, Lindsay? Hello? Ate Imelda? Melda. Hoy, bakit ka nawala? At kinuha na ng liwanag si Melda. Nanalo nga pero kinuha ng liwanag. Ate Imelda, napindot niya. Oo. Napindot niya yata. Kausap na niya. Ayan, hello? Ako. Ayan. Ate Imelda, maraming salamat. Maraming salamat. Ate, nasa trabaho ka ba Thank you ngayon? po. Opo, nasa-work po. Ay, batiin mo lahat ng katrabaho mo ngayon. Sabi ko lahat na nasa Stop and Shop. Ay, ang taray. Hello po sa inyong lahat dyan. Yan, magandang araw. Congratulations sa inyo. Thank Ayan. Huwag mong ibababa yung telepono, kakausapin ka ni DJ Baby Toby, ha? you. Okay, maraming salamat, Ate Melda. Ang taray. Kasi alam mo, kung hindi pala mahuhula, alam mo yung magiging clue ko dyan. Ano? Nauunat. Nauunat pag binatak Hindi nga tayo bata. nagbigay ng, ng clue. Oo. Ang galing. Ang galing nga, diba? Hindi, kasi kay Toby pa lang, kay Lindsay, nagbigay na sila ng clue eh. So, alam nila kaagad. So, nakaantabay, diba? Oo. Na nakakaloko. Yun nga. Bakit nga ba hindi tayo nagbigay ng clue? Okay na yan. Hulaan naman. Ito si Imelda. Ibig sabihin, Ginalingan. nakatutok talaga siya. Oo. Anyways, congratulations sa'yo, Ate Imelda. At ang gumawa ng sound, si Gandang Kara. Correct, Siya pa rin diba? nagpapalatak nun. Pinakita natin, di ba? Oo. Na nakakaloka to the highest level. Ay, antayin mo dahil marami din ako mga ginawang tunog sa mga susunod pa ng mga, ewan ko kung na-approve yun. Hoy. May mga tunog akong ganyan, no? Plok-plok, ganun. Hoy! Hindi pang radyo. Lalong hindi pang social media. Anyway, Ay, congratulations po sa atin. Hoy, masabi ako. Hoy, hindi bakit ba? Yung plok-plok na yun, yung nagluluto ako. Oo. O bakit? Nagluluto ako noon. Paano? Yung mag-ano ka ng Nor Cubes. Plok-plok. Oo.
Anyways, ayan at sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng Baklitas! Woo! Woo! Bakit kinakapa mo yung kilikili mo? Basa? Natakot ang Nabasa ang kilikili ng bakla sa tako. Anyways, bukas po magkarinig ang magkapanooran naman. At syempre, may panibagong tunog na naman tayong paandarin. Malamang sa mga susunod na mga oras. Kaya umantabay lang po kayo sa, ayan, dito sa Energy FM. Dahil bukas po, sa programa ni Gandang Kara na po kayo tatawag. Pero malamang ngayong araw na ito, paiikutin na yung mahiwagang tunog para mabigyan kayo ng pagkakataon na mag-isip, ma-analyze kung ano nga ba ang mga mahiwagang tunog. Tulad ng plok-plok, ganon. Anyways, ako mo si Kapitana Sisa. At ako naman ang yung Tita Cora. Ay, kami pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Nakakabasa ka.